Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang movie na Malena. Ngunit bago natin ito simulan ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Pakilike naman ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli maraming salamat kaibigan. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang magandang babae na nagngangalang Melena. Nakatira siya sa isang maliit na bayan at siya ang natatanging pinakamaganda sa kanilang baryo, dahil dito ay maraming kababaihan ang naiinggit sa kanya. At lahat sila ay gustong maging kagaya niya, habang ang halos lahat ng kalalakihan sa lugar nila ay nagnanais na makalaro siya ng lato-lato. Samantala, ipinapakita ang isang batang lalaki na nagngangalang Renato na nakatira din sa kanilang bayan. Isang araw bumili si Renato ng bagong bisikleta, sinakyan niya ito at dinala sa tabing dagat upang ipakita sa kanyang mga kaibigan. Pagkarating niya ay sinabi ng kanyang mga kaibigan na si Melena ay malapit ng dumaan. Lahat sila ay naghahangad na makita ang maganda niyang mukha, kaya agad silang pumila sa isang tabi at lahat sila ay tinitigan ang kagandahan ng babae na halos tumulo na ang laway ng mga ito. Samantala, tahimik namang nakatitig lang din si Renato kay Melena, hindi niya mapigilan ang pagkamangha sa gandang taglay nito. Kahit lumagpas na ito ay hindi pa rin nila tinantanan ang babae at sinundan pa ng mga kamote. Sa ibang eksena, ipinapakita ang ama ni Melena na isang guro na may mahinang pandinig. Ang kanyang mga estudyante ay pinag-uusapan ang kanyang anak na si Melena sa bastos na paraan, ngunit hindi naman ito naririnig ng ama niya. Mayroon ding mga bata na binubuli ang kanilang guro. Isang gabi, pinuntahan ni Renato ang bahay ni Melena at sinimulang silipin siya sa pamamagitan ng maliit na butas. Nakita niya itong malungkot habang ito ay nakahiga na tila malalim ang iniisip. Samantala, makikita na ang asawa ni Melena ay wala sa kanilang bahay dahil ito ay umalis upang sumama sa gyera kasama ang militar at magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin ito bumabalik. Sa ibang eksena, ang ilang mga kaibigan ni Renato ay dumating, at pinagnusapan nila si Melena at ang mga bagay na ginawa nila para dito. Ayon din sa iba pang mga taong bayan, si Melena ay hindi isang matinong babae. Pagkatapos, makikita si Renato gamit ang isang telescope kung saan sinisilip niya si Melena at nagsisimula na itong makaramdam ng pagmamahal kay Melena. Sa gabi ay ini-imagine siya ni Renato na kasama siya. At dahil nais niyang magustuhan siya ni Melena ay ipinaputol niya ang damit ng kanyang ama upang ito ay maisuot niya. Ngunit nang malaman ito ng kanyang ama, ito ay nagalit sa ginawa niya at siya ay binugbog nito. Sa ibang eksena, tuluyan nang na-obsess si Renato kay Melena kung saan lagi niya itong sinusundan tulad ng iba pang mga lalaki, hanggang sa bahay nito ay lagi niya itong sinisilip sa isang maliit na butas, at walang kaalam-alam ang babae na mayroong nagmamanman sa kanya. Isang araw, nabalita na ang asawa ni Melena ay tuluyan nang namatay sa labanan. Siya ay labis na nalungkot nang marinig ang balitang ito, at nagsimulang umiyak habang nakahiga dahil sa labis na pagmamahal niya sa kanyang asawa. Ngayon na alam niya na wala na ang kanyang asawa at wala na siyang hinihintay pa, ay hindi niya alam kung ano na ang gagawin niya sa kanyang buhay. Kaya naisipan niyang lumipat sa bahay ng kanyang ama at nag-iisip kung ano ang pagkakaabalahan niya habang nakatira dito. Sa ibang eksena, habang si Renato ay nagtatrabaho, narinig niya na ang mga tao ay pinagkikwentuhan si Melena at hindi maganda ang mga sinasabi ng mga ito sa kanya. Naisip niya na siya lang ang nakakaalam ng katotohanan tungkol kay Melena, at gusto niyang ibunyag na siya ay hindi isang kaladkaring babae at totoong minamahal nito ang kanyang asawa. Pinupuntahan pa rin ni Renato si Melena kahit nakalipat na ito ng bahay, tulad ng dati lagi niya pa rin itong sinisilip at ini-imagine na nagkakaroon sila ng interaksyon ni Melena, at sinabi pa niya sa kanya, na huwag siyang mag-alala dahil kasama mo ako, bigyan mo ako ng oras at sa paglaki ko ay mamahalin kita. Pagkatapos pumunta siya sa simbahan at humiling siya sa Diyos na alagaan si Melena, at magsisindi siya ng mga kandila araw-araw bilang kapalit ng kanyang panalangin. Isang araw, ang tatay ni Melena ay nakatanggap ng isang sulat at ayon sa sulat si Melena ay nakikipaglaro ng apoy sa mga kalalakihan sa kanilang bayan, at pagkabasa nito ay agad na nagalit ang kanyang ama, sinaktan niya si Melena at pinalayas ito sa kanyang bahay. Si Melena ay naulila at muling nagsimulang mabuhay ng mag-isa.
Isang gabi, nang pumunta si Renato sa bahay ni Melena habang sinisilip niya ito, may isang pulis na pumasok sa kanyang bahay. Lumalabas na may relasyon ang dalawa dahil sila ay nagtsatsurbahan. Nang masaksihan ito ni Renato, siya ay labis na nalungkot. Pagkatapos nilang maglaro ng lato-lato, ang pulis ay lumabas sa kanyang bahay at sa labas ay nasalubong niya ang isa pang lalaki. Habang nagtatago si Renato sa isang sulok, narinig niya ang dalawa na nagtatalo dahil sinasabi ng isa pang lalaki na karelasyon niya din si Melena, hanggang sa sila ay nag-away at nakita naman sila ng mga kapitbahay at inawat ang mga ito. Ngayon ang balitang ito ay nagsimulang kumalat sa buong bayan, na si Melena ay nakikipagrelasyon sa lalaking may asawa na, at dahil sa nangyaring ito siya ay maaaring maaresto. Kung kaya kumuha si Melena ng isang abogado at humingi siya ng tulong dito, nanalo ang abogado sa kaso ng korte at pinatunayan na nagsisinungaling ang naghabla sa kanya. Matapos mapanalunan ang kaso, sinubukan ng abogado na makascore kay Melena dahil nais niyang maging kapalit ng kanyang pagkapanalo ay ang katawan ni Melena. Nasaksihan din ito ni Renato at labis siyang nag-aalala. Ngunit habang pinanonood ang pangyayari ay nahulog pa ito sa sanga ng puno na tinutungtungan niya. Isang araw, ang lahat ng taong bayan ay natakot nang makita ang mga eroplano sa himpapawid, kung saan naghulog ang mga ito ng bomba. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang bomba na ibinagsak ng mga ito ay tumama sa bahay ng ama ni Melena, na siyang ikinasawi nito. Dahil nawala na ang lahat sa kanya, at tumigil na rin ang pagbibigay ng pensyon sa kanyang asawa dahil sa pagkamatay nito, si Melena ngayon ay nagkaroon ng malaking problema sa pananalapi. Labis siyang nagdalamhati sa pagkawala ng kanyang ama, nakiramay naman ang mga taong bayan, ngunit makikita sa mga kalalakihan na hindi maganda ang intensyon nila kay Melena. Makalipas ang ilang araw, sinimulan niyang putulin ang kanyang buhok. Hindi ito gusto ni Renato, ngunit wala naman siyang magagawa. Pagkatapos makikita si Melena na rumerampa, kung saan nagmistula siyang isang babaeng mababa ang lipad, at ang lahat nga ng kalalakihan ay nahumaling sa kanyang kagandahan at kaseksihan. Ngunit nagresulta ito upang magalit ang mga asawa ng mga lalaking pinagpapantasyahan siya. Galit na galit sila at pinuntahan si Melena, walang awa nila itong kinaladkad at ipinahiya sa gitna ng madlang people, halos mamatay na ito dahil sa kanilang pambubugbog. Pagkatapos ay makikita na ang asawa ni Melena ay bumalik, dahil ang totoo ay buhay pa talaga ito. Bumalik siya sa kanyang bahay, ngunit hindi niya nakita si Melena kahit saan at ibang tao ang mga naninirahan sa kanilang bahay. Nagtanong siya tungkol kay Melena, ngunit walang nakakaalam kung saan siya naroroon. Pinuntahan niya ang kanyang mga kaibigan, ngunit wala ni isa sa kanila ang makapagsabi kung ano ang nangyari sa kanyang asawa. Pagkatapos ay nagtanong siya sa iba pang mga lalaki sa labas ng bayan, ngunit insulto ang kanyang mga narinig sa kanila kung saan nakuha pa nilang saktan siya. Naawa naman si Renato sa kanya kaya tinulungan niya ito. Sa palagay niya, ngayon ang tamang oras na dapat niyang sabihin ang tungkol sa pagkatao ni Melena kung paano siya naging babaeng bayaran. Pagkatapos ay sumulat si Renato sa kanya at sinabi na si Melena ay isang mabait na tao. Sa halip ay napilitan siyang maging masamang babae dahil sa mga taong bayan na nagkalat ng maling balita tungkol sa kanya. Nang mabasa niya ito, labis siyang nalungkot, nalaman niya ang lahat ng nangyari sa kanyang asawa at kung paano siya napariwara. Pagkatapos niya itong mabasa, ang asawa ni Melena ay nagalit at hinanap niya si Melena. Isang araw, sila ay bumalik na magkasama sa kanilang bayan. Habang naglalakad, ang mga tao sa bayan ay nakatingin sa kanilang dalawa. Sa pagkakataong ito ay hindi nila magawang sabihan ng hindi maganda si Melena dahil baka gumanti sa kanila ang kanyang asawa. Pagkatapos ay ipinapakita na nagkakilala na sina Renato at Melena sa unang pagkakataon. Nang ang mga dalang prutas ni Melena ay nahulog at tinulungan siya ni Renato na damputin ang mga ito, sinabi niya kay Melena, na ipagdarasal niya ito para sa kanyang darating na buhay ay mapagkalooban siya ng pagpapala, at kapwa sila tumahak sa kanilang paroroonan. Sa huling eksena sinabi ni Renato na lumipas man ang panahon ay hinding-hindi niya makakalimutan si Melena. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.